Isang babae ang naimbitahan sa isang kasal upang umawit, ngunit nadiskubre niya ito na ang ikakasal at ang mga bisita ay hindi pala ito tao, maliban na lamang sa kanyang mga kasama. Ito ang kwento ni Nora. Noong 1997, kabilang siya sa pinakasikat na banda mula sa Kuwait. Isang gabi ay may tumawag kay Nora mula sa isang babae at iniimbitahan siya na kumanta sa isang kasal. Malaking pera ang inalok at ang ibabayad sa kanya. Nagdadalawang isip pa si Nora dahil wala ito sa kanyang schedule. Dahil sa pakiusap ng isang babae ay pumayag na siya at gaganapin naman daw ang kasal ng gabi. Dumating sila ng alas 10 ng gabi sa event place. Bumungad sa kanila ang napakalaki at napakagandang mansyon at ayon kay Nora, ito daw ang pinakamagarang kasal na kakantahan nila sa isang event. Pagpasok nila sa mansyon ay iba ang kanilang naramdaman doon sa loob at nakipagkamayan pa nga si Nora doon sa babaeng nag-imbita sa kanya, pero napansin niya na yung kamay ay parang buto o kahoy na wala itong buhay. Sinimulan na ni Nora ang pagkanta kasama ng kanyang team. Sa una ay normal lang ang kanilang sayawan. Ngunit habang tumatagal ay nagbabago na ang kanilang mga sayaw. Ang iba ay may tumatalon-talon at ang kanilang kilos ay parang mga hayop na. Nagtataka si Nora na bakit kakaiba ang kanilang kasuotan at masyadong mahaba ang kanilang mga buhok. Isa ang nakapansin sa mga kasama nila at bumulong at sinabi na tingnan niyo ang kanilang mga paa. Dumating na nga ang bride at groom at umupo sa harap ng estatwa na mukhang demonyo. At ang mga sumasayaw ay nagsisigawan na at nanginginig na sila sa takot at bumulong naman si Nora sa kanyang mga kasama na magpatugtog daw sila hanggang sumikat ang araw at yun lang ang tanging paraan para makalabas sila ng buhay. Halos 5 oras na silang nagpapatugtog habang nakikita nilang sumasayaw ang mga nakakatakot na itsura ng mga engkanto. Sabi daw ang mga engkanto ay kayang magbalatan yung tao pero hindi nila kayang baguhin ang kanilang mga paa. Hanggang dumating ang alas 4 ng madaling araw, nagsialisan ang mga engkanto at unti-unting dumilim ang loob ng mansyon. Kaagad naman na tumakbo sila palabas at paglingon nila ng mansyon, naging isa itong abandonadong bahay. Abang nasa kalsada na sila ay may nakasalubong silang isang lalaki at ikwinento nila ang buong nangyari.